Okay, try ulit tayo, no? Continuous natin yung pang fourth video na natin. Fourth video na, no? Huminto, nagbawas ako ng video, okay? Tinanggal ko na yung i-upload ko sa YouTube, no? Hindi na ako mag-YouTube, okay na. So, balikan ulit natin tong ano, no? Itong ating peace with God facing your faults, okay? Pang-apat na video natin, accidentally huminto kasi, no? Nag-try uli ako, huminto na naman. So, nag-try na ngayon uli ako, no? Why should living complaints when punished for their sin, no? Let us examine our ways and test them, no? Let us return to the Lord, okay? Magbalik loob tayo sa Panginoon Diyos. Ibig sabihin, no? Lamentation chapter 3 verse 39 to 43, that's what we read, no? It's not always easy or enjoyable to consider your weaknesses and flaws, no? While some people are critical, no? Ultra critical, no? Yan sinasabi. While some people are ultra critical, no, of themselves, for others it's difficult for them to see what they're doing wrong and to decide how to change effectively, no? The thing is, if you don't examine your own weaknesses and sin, but eventually, no, they'll be discovered. In fact, the Lord disciplines people for their sin, no? He disciplines His followers as a father disciplines His beloved children. If you feel like you're facing discipline for your sins, no, it's time to examine your life and repent. Examine your ways, no? What are your habits and tendencies, no? What do you regularly do without making any excuses for yourself, no? Come to the Lord and own up to your shortcoming. Ask forgiveness, no? Ask for forgiveness and choose to change your ways, no? Return to the Lord and repentance and see how He'll bless you, no? And your penitent heart, okay? Penitent heart. Ito sabi rito, no? Father, I'm sorry I've sinned against you. I've gone astray and want to return to you. Please forgive me, no? So, kailangan mo talagang you have to do repentance, whatever we did, no? Because we are a sinner, no one is not, no? Even me, no? Not because I'm doing this, I'm not become a sinner. Because, lost temper, lost understanding, no? Sometimes we joke and then we make sin, etc., etc., no? But, at night time, no? Before bed, you can ask forgiveness, no? You can cleanse your heart and mind before bed, before resting, okay? And then when you wake up in the morning, say thanks to the Lord God that He allow you to breathe again to be with your loved ones, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo ngayon sa ating no? John chapter 4, no? John chapter 4 verse 8. John chapter 4 verse 4 to 8, no? Nakailang I've got a loss of a minute already, no? Just to figure out how I'm gonna continue the video, no? Now we're okay, no? Kasi inerase ko na yung a lot of video, no? Na nasa storehouse ko, okay? Hindi na makikita sa YouTube, no? So kung ano na lang yung bago, yun na lang makikita nyo, okay? So let me read John chapter 4, no? Verse 4 to 8, okay? Here is the message, no? Ang sabi, no? And he must need go through Samaria, okay? Verse 5, no? Then cometh he to a city in Samaria, which is called Sychar, no? Near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph, no? Verse 6. Now Jacob was there. Jesus, before being wearied, no, with his journey, sat thus on the well, no. On it was about 6 hours, no. Verse 7, no. Verse 7, no. There cometh a woman of Samaria to draw water, no. Jesus said unto her, give me to drink, no. Okay? Verse 8, no. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Okay? Yan ang sinasabi, no? Now, let me read this in Tagalog version 1, 4, versikulo 4 hanggang 8, no?
At kinakailangan magdaan siya sa Samaria, no? Versikulo 5, sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupaing ibinigay ni Jacob kay Jose na kaniyang anak, okay? Excuse me. Versikulo 6, at naroon ng isang balon ni Jacob, no? Si Jesus nga na napapagod na sa kaniyang paglalakbay ay naupong gayon, at sa tabi ng balon, no, mag-ika-anim na ng oras, ika-anim na nga ng oras, okay? 6 p.m. o 6 o'clock whatever, no? Versikulo 7, dumating ang isang babae, taga Samaria, upang umigib ng tubig, at sa kanya sinabi, painumin mo ako, okay? Jesus Christ went to Samaria, no? And then they found the well of Jacob, yung balon ni Jacob, no? Pag-aari ni Jacob sa panahon niya, no? Okay? At meron daw isang babae umiigib ng tubig, ang sabi niya, painumin mo ako, okay? Alright? Let me read some of that, no? Verse 8, no? Verse 8, no? For his disciple when gone away into the city to buy meat, no? Ang sabi nito, then said the woman Samaria unto him, how it is that thou, no, being a Jew, ask drink of me, no, which is a woman of Samaria. The Jews have no dealings with the Samaritans, okay? In verse 10, Jesus answered, said unto her, no, thou knowest the gift of God, no, and who is the that to thee? Give me drinks. Thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water, okay? Bibigyan siya ng tubig na walang kamatayan, okay? Tubig na everlasting, okay? Ang sabi sa versikulo sa Tagalog, no? Sapagkat napasabayan ng kaniyang mga alagad upang magsilbi ng pagkain, no? Versikulo 9, no? Sinabi nga niya sa kanya, no, ng babaeng Samaria, no, paano ngang ikaw ay isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin na ako'y babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Versikulo, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung napakilala mo ang kaloob ng Diyos, no? Sinabi to, sumagot si Jesus at sa kanya sinasabi, kung napagkikilala mo, okay? Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos, no? At kung sino ang sa iyo yung nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay, okay? Tubig na buhay na pag ininom mo, hindi ka mauuhaw o magugutom, okay? Now, let me read this in Spanish version, okay? Okay, let me read in Spanish, no? 1 Kapitulo 4, versikulo 1 Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 10, no? Hanggang 10 ang binasa natin, okay? Hanggang 10, okay? Here is in Spanish, no? 1 Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 10, okay? Y la necesario por Samaria, no? Versikulo 5, vino pues una ciudad de Samaria y llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, no? Versikulo 6, no? Y estaba el pozo de Jacob, entonces Jesús cansado del camino si sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Versikulo 7, no? Vino una mujer de Samaria sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, okay? Versikulo 8, no? Pues sus discípulos habían ido en la ciudad comprar, no, de comer, no? Versikulo 9, no? La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, ¿no? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿no? Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocerás, ¿no? Conocierás el don
Dios, no? Y quen es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, no? Y él te daría agua viva, no? Agua viva, yung tubig na buhay, no? Walang kamatayan. Pag kahit hindi ka na uminom, hindi ka mauuhaw muli. Ibig sabihin, okay? Tubig ng buhay, the everlasting water, okay? Now, let's go to read the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo, meron pa pala tayong John 18, okay? John 18, okay? Puntahan natin ang John 18, okay? Saglit lang. Okay, let me continue. Meron pa tayong John chapter 4, verse 18 to 22, no? John chapter verse 18 to 22, no? Here is the message. For thou hast had 5 husbands, no? And he whom that now has is not thy husband, no? It is that saidest thou truly, no? Verse 19, the woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet, okay? Verse 20, no? Our father worship in this mountain, and ye or you say, no? That in Jerusalem is the place where men ought to worship, no? Verse 21, no? Jesus said unto her, no? Woman, believe me, no? The hour cometh when ye or you shall neither, no? In this mountain, no? Nor yet at Jerusalem worship the Father, no? Verse 22, no? Ye or you worship now not what we know, what we worship, for salvation is of the Jews, okay? Yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version, okay? Let me read in Tagalog version. 1 pa na 4 versikulo 18 hanggang 22, no? Okay? Ito sinasabi sa Tagalog. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa, no? At nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinasabi mo ang katotohanan, no? It says here, no? For thou hast had 5 husbands, no? And he whom thou now hast is not thy husband. In that said it thou truly, no? Okay? Ang sabi, sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa, dito'y sinasabi mo ang katotohanan, no? Versikulo 20, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta, no? He think he is a prophet, no? But there is Jesus Christ, no? Versikulo 20, no? Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangan pagsamba ng mga tao, no? He trying to teach the girl that go to Jerusalem, no? To praise God, the place, no? It's like a church. So, versikulo 21, no? Sinasabi sa versikulo 20, nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo nasa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangan pagsambahan ng mga tao, no? So that is the place to go to dwell, gathering, no? Bonding, no? For as a Christian, no? It means to say there is a place, no? Versikulo 21, sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito na si Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama, okay? Versikulo 22, no? Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo, no? Yung sinasabi, no? Okay? Alright? Now, let's go to read in Spanish, okay? Okay, let me read in Spanish, no? John chapter 4, verse 18 to 20. Porque 5 moridos has tenido y el que ahora tienes no esto morido, esto has dicho con verdad, okay? Yan ang sinasabi. Versikulo 19, le dijo la mujer, Señor mi, parece que tú eres profeta. Versikulo 20, nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís y en Jerusalén es el lugar donde si debe adorar, no? Versikulo 21, no?
Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás el Padre, ¿no? Al Padre, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabíais, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Yan sinasabi, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating Romans chapter 6 verse 19 to 23, no? Romans chapter 6 verse 19 to 23, okay? Here is the message, no? I speak after the manner of men, no? Because of the infirmity of your flesh, no? The infirmity of your flesh. For as ye or you have yielded your members servant to uncleanness and to iniquity, even so now yield your members servant to righteousness and to holiness. Verse 20, no? For when ye or you were the servant of sins, ye or you were free for righteousness. Verse 21, no? What fruit had ye or you then in those things, no? Whereof ye or you are now ashamed, for the end of those things is death. No? Verse 22, no? But now being made free for sin, but now being made from sin and become servant to God, ye or you have fruit unto holiness and the end everlasting life. No? Verse 23, last verse, no? For the wage of sins is death, no? But the gift of Christ is eternal life through Jesus Christ our Lord. Okay? This is what I'm always telling to my family, no? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, no? It said the wage of sins is death, no? But the gift of God is the everlasting life through Jesus Christ, no? Our Lord. Okay, yan sinasabi. Basahin natin sa Tagalog version, no? Mga taga-Roma, pahina 6, versikulo 11 hanggang 18 pa nga nabasa natin, no? Sabi sa being then made free, no, from sin, no? O 18 pa nabasa natin. So nabasa natin, no? Romans chapter 6 verse 18 to 23, okay? Nadadagdagan talaga ni Lord, okay? So dito tayo sa Tagalog version, no? Mga taga-Roma pahina 7, pahina 6, no? Mga taga-Roma pahina 6, bersikulo 18 hanggang 23, no? At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran, no? Righteousness, no? We became a servant of righteousness, no? Yamang pinalaya ko sa kasalanan ay naging mga alipin kayo sa ng katuwiran. Versikulo 20, no? Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, no? Sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap, no, ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalong kasamaan, gayon din inihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katuwiran sa ikababanal. Okay? It says in English, no? I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye or you have yielded your members servant to uncleanness and to iniquity and iniquity unto iniquity, even so now yield, no, your members servant to righteous unto holiness, no? Righteous na sa kababanan, okay? Versikulo 2, sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo ay laya tungkol sa katuwiran, no? For when ye or you were servant of sin, ye or you were free for ye or you were free from righteousness. Okay? Versikulo 21. Ano nga ang ibinungan ninyo sa panahong yaon, sa mga bagay na yaon? Ikinihiya ninyo sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Okay? Versikulo 22. Dadapat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan ay naging mga alipin na ng Diyos. Kayo'y mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Okay? But now being made free from sin, no,
and become servant to God, ye or you have fruit unto holiness and to the end everlasting life, no? Versikulo 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadapat ng kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin, okay? For the wage of sins is death, and the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue reading in Spanish, no? Romanos Kapitulo 6, versikulo 18 hanggang 23 in Spanish, no? Y libertados del pecado benisteis e ser servios de la justicia. Versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentantes vuestros miembros para servir en la inmundicia y iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir en la justicia, ¿no? Versículo 20, ¿no? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, ¿no? Versículo 20, ¿no? Pero que fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte, okay? Versículo 22, ¿no? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos servios de Dios, ¿no? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, okay? Versículo 23, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, ¿no? Dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesus Señor nuestro, okay? Yan ang sinasabi, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating Corinthians, no? Okay? First Corinthians chapter 4, no? First Corinthians chapter 4, verse 7 to 11, okay? Here is the message, no? For who make it thee the differ from another, no? And what hast thou thus didst, no? Not received. Now if thou didst receive it, why dost thou glory, no? As if thou hast not received it, no? Verse 8, no? Now ye or you are full, now ye or you are rich, no? Have reign as without. Oh, binasa na natin to kanina, okay? Nabasa na natin yung kanina sa ating daily bread yan, okay? Now we're going to meron tayong Corinthians ulit, no? Corinthians, no? Punta tayo sa 2 Corinthians, no? I remember we read that on the daily bread, no? We read that first, okay? Now we're gonna read 2 Corinthians chapter 12, okay? 2 Corinthians chapter 12, no? Verse 9 to 13, okay? 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 13, no? Here is the message, no? And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect, no? In weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of God may rest upon me, no? Verse 10, no? Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, and necessities, no? Persecution, in distresses for Christ's sake, for when I am weak, I am strong, okay? You know how many times I'm weak, no? It's almost a year, it's almost a month, it's almost a week. In every season, I got weak, no? But I'm still strong, no? Therefore, I take pleasure in infirmities, and reproaches, and necessities, and persecution, in distresses for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong, no? Verse 11, I am become a fool of glorying, no? Ye or you have compelled me, for I ought to have been commended of you, for in nothing I am behind the very chiefest apostle, to I be nothing. Oh, verse 12, no? Verse 12, no? Truly the sign of an apostle were wrought among you in all patience, no? In signs and wonders and mighty deeds. No? Verse 30, no? For what it is written, ye or you were
inferior, no, to other church, no, except it be that I myself was not burdensome to you. Forgive me this wrong. Okay? Alright, yan ang sinasabi ng verse 9 to 10. Let me read in Tagalog version. Okay? Tagalog version. No? 2 Korinto, pahina 12, versikulo 9 hanggang 13. No? At siya'y nagsabi sa akin, no? Ang aking biyaya sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Okay? Yan ang ginagawa natin palagi, no? No? Sinasabi natin sa ating kalooban, no? At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, no? Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Yung pagbabahaging trabaho nito, no? Hindi kung ano man ang iniisip nyo, no? Kung hindi namumuhay tayo sa buhay niya, lumalakad tayo sa lakad niya, no? Binibit-bit ko yung cross para makasunod ako sa kanya sa paraiso ng kalangitan, no? Sa kanyang bahay ng kanyang ama at sa kanyang bahay bilang anak at ng Espiritu Santo, no? Versikulo 10, no? Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, no? Sa pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, no? Sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako'y malakas. No? Yan ang sinasabi, no? Alright? Versikulo 11, ako'y naging mangmang, pinilit ninyo ako sana'y dapat ninyong purihin, sapagkat sa anumang ay hindi ako naging huli sa lubang mga dakilang apostol, bagaman ako'y walang kabuluhan. Okay? Versikulo 12, tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari, no? Sa inyo, sa buong pagtitis, sa pamamagitan ng mga tanda, no? Ng mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. Versikulo 23, sapagkat ano nga ang inyong ikinahuli, sapagkat ano nga ang inyong kinahuli sa ibang mga iglesia, hindi kundi ang ako'y hindi naging pasanin ninyo, ipatawad ninyo sa akin ang kamaliang ito. Okay? Yan ang sinasabi. Let me read in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish. No? 2 Corintios kapitulo 12, no? Versikulo 9 hanggang 13, no? Here is the message, no? Y me ha dicho bastate mi gracia, porque mi poder si perfecciona en la debilidad. Por tanto, di buena gana mi gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, no? Versikulo 10, no? Por lo cual, por amor a Cristo, mi gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Okay? Versikulo 11, no? Mi hecho un necio al gloriame vosotros mi obligates, e ello pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Okay? Versikulo 12, ¿no? Con todas las señales de apóstol han sido hechas, ¿no? Entre vosotros en todo paciencia por señales, prodigos y milagros. Okay? Yan yun sa Spanish. Okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Saglit lang, no? Okay, we will go na read the sa ating God promises, no? Yung ating peace with God, no? Nga ba ito sa devotion natin? Facing your fault, no? Peace with God, facing your fault, no?
sa ating God promises, 1 yearly calendar. It is God who has shown us our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God. Okay? Again, no? It is God who has shown no, in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God. No? 2 Corinthians chapter 4, verse 4 to 6, no? Verse 4 to 6, no? Sandali, no? Parang iba pa rin to, no? Iba pa rin to, no? O nalampasan natin, no? Saglit lang, no? Okay, let me continue read this, no? 2 Corinthians, we have another Corinthians. 2 Corinthians chapter 4, verse 6 to 10, okay? For God, who commanded the light to shine out of the darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ, no? Okay, before we read that, kasi iba pala yun, okay? Verse 7, okay? Verse 7, but we have a treasure is earthen vessel, no? That the excellency of the power may be God and not of us, no? Verse 8, no? We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. No? Verse 9, no? Persecuted, but not forsaken, cast down, but not destroyed. No? Verse 10, no? Always bearing about in the body that dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be manifest in our body. Okay? Now, let me read in Tagalog version. No? 2 Korinto 4, versikulo 6 hanggang 10. No? Yamang ang Diyos ay nagsabi, no? Magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagninining sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo Kristo. No? Versikulo 7, no? Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan, no, ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at wag mula sa aming sarili. No? Versikulo 8, sa magkabi-kabila ay magigipit kami, no? Gayon may hindi nangaghihinagpis, no? Nangagtitilian, gayon may hindi mga wawalan ng pag-asa, no? Versikulo 9, okay? Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Versikulo 10, laging saan may tinataglay ng katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Okay? If Christ died, no, or we died, no, we express about God's life. Okay? He says, always bearing about the body of the dying of the Lord Jesus Christ, and the life also of Jesus might be made manifest in our body. Okay? Yan ang sinasabi. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. No? Let's go to read in Spanish, okay? Okay, let me read in Spanish, no? 2 Corintios capítulo 4, versikulo 6 hanggang 10, no? Alright, here is the message, no? Porque Dios que mando que de las tinieblas no resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria, ¿no?, de Dios en la paz de Jesucristo, ¿no? Versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, y no dice nosotros, ¿no? Versículo 38, ¿no? Versículo 8, ¿no? Que estamos atrobilados en todo, mas no angustiados, en aporos, mas no desesperados. Okay, versículo 9, ¿no? Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, ¿no? Versículo 10, y levanto en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también
la vida de Jesus si manifieste en nuestros cuerpos. Okay? Yan ang sinasabi sa Spanish. Let's go to our fifth video na pang hindi ako nagkakamali, panlima na, okay?